Maayong gabi din mga igsoon. Ako din si Israel Panyamugan og nag-eskwela ko sa Caraga State University at Caguadbaran City or CHUCC. O karong gabi na mag-iskutanay kita about computer and logic. Introduction: an electrical device that can carry out tasks involving logical, mathematical, and graphical transformation is called a computer. The phrase is typically used to refer to a group of devices that work as a single unit. So ang computer mga igsoon nga atong ginagamit karon is isa ni siya ka electrical device nga ga-carry og task or mga sugo involving logical, mathematical, and graphical transformation. Muna siya ang gitawag nga computer. It carries out these actions sequentially. Kung moingon tag sequentially mga igsoon, sunod-sunod. It gets information and commands from the input device, follows the direction to process the data, gives the desired outcome. So, ang computer, makahatag ni siya information o commands gikan sa mga input device. O sunod pud siya sa mga directions para ma-process ang mga data. O makahatag pud siya desired outcome. So, proceed to the next slide. Data. This is a collection of unprocessed facts, numbers, and symbols. For instance, a list of students' names and grades in various topics arranged in random order. So, mga data, mag-igsoon mo na siya ang mga unprocessed facts, raw information, or mga basic facts and figures nga pwede mabutang sa computer. Parehaning sa list of students and grades in various topics and arranged in random order. So, nga siya related din siya sa statistics. Information, it is the result of systematic processing and presentation of data. So, when we say information, mga igsoon, it is the result o resulta sa giprocess nga data o mo siya ang information mo ga present sa data nga imong giandam. So, learning objectives. After studying this chapter, you will be able to classification of computer, number, representation, and binary code, programming language. So, atong learning objectives ani mga igsoon is kung makabalo ka sa mga classification sa computer, number, representation, og binary code, and lastly but not the least, programming logic. So, proceed ta sa next slide. For example, information is provided when students' names are organized in a calculated and alphabetical order, and when average and total grades are computed and displayed in a tabular style. Excuse me, Mixon. So, ang information na igsoon, matawag rin siya nga information kung ang tanan data nga i-provide is plaster siya. Plaster or organized. Muna siya information. Kung ikumpara nato siya sa data, ang data is information siya pero wa pa siya na plaster. So muna siya ikalayan nilang duha migsoon. So program set of an instruction that enables a computer to perform a given task. So ang program igsoon mo siya ang gahatag instruction sa computer kung unsay gusto nimo ipabuhat sa iya kung magkuan ba ka so nara na sa imong maigsoon mo na gitawag nga program. Electronic circuits that operate on electrical signals comprise the fundamental functional units of computers. An electrical signal is applied as input to the computer and an electrical signal is received as output. So, ang electronic circuits mga igsoon, mo ni siya ang ga-operate og mo na siya ang gahatag pod og functional units sa computer. Dili mo gana ang computer ani kung wala ang electronic circuits. So proceed to the next slide. Electrical signals can be divided into two main categories, analog and digital. So diretso na ako maigsoon na. So para madali na I'll explain nga naay duha ka main categories ang electrical signals. Mo ni ang analog ug ang digital. Ang analog signal is gahatag ni siya or ga-represent ni siya information as a continuous wave. Moingon mo mga wave, continuous, walay hunong. So, tama rin siya sa makadawat ni siya mga information
within ra saya makaya or sa duol ra nga dapit. While ang digital signals is ga-represent ni siya information using discrete values or gamit ang binary digits mo to ang zeros o 1 mo nang binary mga igsoon. So classifications of computer. Computers differ based on their data processing abilities. They are classified to purpose, data handling, and functionality. Computers are either general purpose or specific purpose. General purpose computers are designed to perform a range of tasks. So, ang computer may igsoon naa siya lahi-lahi base sa ilang processing abilities. So, excuse me. Ma-classified ni sila base sa ilang data handling o functionality. Imo na silang ma-base ang mga computer gamit sa ilang mga performance. So, mo ni siya ang classification of computers mga igsoon. So, proceed to sa next. Computers are designed to handle specific problems or perform tasks. Excuse me. With a specific purpose, computers built into them. They are classified into analog, digital, or hybrid types. So, ang computer may igsoon, gidesign ni sila para mag-handle og mga specific nga mga problems or mo perform sila sa mga specific tasks. Na classified ang mga computer into three, tulo. Mo ni sila ang analog, digital, or ang hybrid types. Mo ni siya ang explanation sa tulo ka classification sa computer magsoon, ang analog, digital, or hybrid. So, para mas masabtan na itong maayo, proceed ta sa next slide. According to functionality, computers are classified as excuse me. An analog computer uses continuous physical phenomena like electrical, mechanical, or hybrid hydraulic quantities to model the problem being solved. So, basically, ang analog computer magsoon is ga hatag ni siya continuous signal. So, mo to akong gingon nga nga gahatag siya continuous wave para masolba ang mga problema. Next is ang digital computer. Is a device that performs calculation and logical operations using binary numbers typically represented as digits. So, as I discussed earlier mga isoon mo, ang digital computer is gahatag siya discrete values or information, gasolve siya information gamit ang binary digits katong zeros and ones. Last is ang hybrid computer. Hybrid computer is a combination of computer that can input and output both digital and analog signal, providing cost-effective method for complex simulations. So ang hybrid computer magsoon mo ni siya ang combination sa analog ug ang digital computer. For in short, mo ni siya ang combination sa duha. So mo ni siya ang classification sa computer magsoon. Proceed ta sa next slide. So, dito sa supercomputers. Supercomputers are powerful, expensive computers used for specialized applications like weather forecasting, animated graphics, fluid dynamic calculations, nuclear energy research, and petroleum exploration. They channel their power into executing a few programs as fast as possible. So, supercomputer magsoon mo ni siya ang pinaka gana og pinaka kusog sa tanan computer, kinds of computer. Kung gusto ka nga mag-animate, mga dagko man sila mga storage, diri ka sa supercomputer para mas dali o mas epektibo. Next is the mainframe computers. Mainframe computers located below supercomputers are large, expensive computers capable of supporting hundreds of or thousands of users and perform more powerfully than mainframe. So, ang mainframe like so on is dako siya advanced siya nga computer pero magamit siya sa nag-specialize
siya sa data storage o sa processing. Muna siya ang mainframe zone. So proceed to the next slide. A mini computer is a mid-sized computer that can support up to 200 users simultaneously. Excuse me, Mingson. It falls between workstations and mainframes in size and power. Microcomputers such as desktop computers, laptop computers, and palm-top computers are portable devices with integrated screens and keyboards. So, kung ikumpara nato siya sa ang duha maigsoon, ang mini computer is mas dako siya sa microcomputer. Sa ilang size, sa ilang power, sa ilang interface, mas lamang ang mini computer maigsoon. While ang microcomputer is nag-specialize siya sa single use only. Ang mini computer is up to 200 users man. So, ang microcomputer is nag-specialize siya for single use only. Mas gamay siya o mas affordable. So, proceed ta sa next. Palm-top computers, also known as PDAs or pocket PCs, are hand-sized computers that take up less space than laptops that are not meant to replace regular computers entirely. Laptop PCs are portable, compact personal computers with similar capabilities to desktop. They have an L-shaped design, can be easily transported excuse me, and have decreased in size since 1979, but are typically more expensive and have a shorter lifespan. So ang palm-top computers magsuon, mas gamay siya sa laptop o mas space siya kumpara sa laptop. Well, ang laptop is mo ni siya ang sunod sa palm-top nga hantod sa karon nato siyang ginagamit. So mo proceed sa next slide magsuon. So, ang personal computer is a digital computer designed for one person at a time. This consisting of central processing unit, main memory, auxiliary memory, and various input and output devices. So, ang personal computer magsoon is designed po siya para sa isa ka tao. Muna siyang gitawag nga PC sa karon, then ginagamit rin siya for educational purpose only, like akong gibuhat karon mo ni siya para ni siya sa educational purposes. So, proceed to workstations are high-performance single-user computers used for graphics, CAD, software development, and scientific applications. There may be RISC-based computers running under Unix or Linux, or high-end PCs using Intel or AMD CPUs from any PC vendor. So, ang workstation magsoon is para po siya sa isa ka tao pero pang professional siya nga paggamit, like computing power o sa graphic performance. Muna siya ang workstation magsoon kung gusto kag mga pang high power good direta sa workstation. So direta sa next slide, no? Number representation and binary code. So direta magsuon sa number representation and binary code. Binary is a number system that constructs numbers from bits, each of which can be represented by two mutually exclusive states. This is similar to the traditional based 10 systems where bits are represented with 1 and 0. Nakabalbol naman ko ni magsuon. So ang binary number, no, is binary kay isa siya ka number system nga construct siya numbers gikan sa bits. Muna siya ang data sa kung pwede siya ma-define as data sa computer magsuon ng bits. So ang binary nga mo akong gingon gina is mo ni siya ang 1 o ang 0. So isa na pwede siya mahimo nga information magsuon diri sa computer. Counting in binary is similar counting to decimal, but it uses only 2 digits. So ang pag-count sa binary magsuon is pwede siya pare-pareha siya sa pag-count sa decimal, pero ang binary is magamit pa siya duha ka digits. So example, no, 0 in binary is 0 in decimal. So ang 0 in binary is 0 siya sa decimal. 1 in binary is 1 siya sa decimal.
10 in binary is 2 in decimal. 11 in binary is 3 in decimal. So, makita ninyo magsuon nga sa kalayan nila 1 o 0 ra gid ang gigamit sa binary. So, dito sa next slide, no? So, dito sa bits and bytes magsuon. So, to present all alphabet letters, 80 unique combinations are needed with 8 bits representing 2 unique combinations. A byte can represent me any value from 0 to 256. So, ang bits magsuon mo na siya ang pinakagamay nga unit sa computing, while ang bytes mo siya ang kasunod. Kaya ang bits represent siya duha ka distinct values, while ang bytes represent siya 0 to 256 combinations. So mo na lang difference magsuon. So para ma-prevent ni, so ako na explain magsuon na. The American Standard Code for Information in Charge, or ASCII, was invented. A 7 code with 27 or less 128 available codes. The range of codes is divided into 2 major parts. So para ma-prevent ni magsuon, ang ASCII was invented. Na-divide sila into 2 major parts, mga non-printable and printable magsuon. So ang printable magsuon is mo na siya ang control, like mo na siya ang sa uppercase, lowercase letters, numbers, punctuations. Mo na siya printable. So while ang non-printable magsuon is control ni siya sa mga printer, like mga na para sa data flow. So let's proceed to the next slides, no. So dito sa slide 12 magsuon, no. So diretso na ko sa kilo, mega, and gigabytes magsuon, no, kay nagisgot naman ta sa ASII, no. So kilo, mega, and gigabytes. So diretso na ko explain magsuon. Kaning mga unit ni sila magsuon, ang kilobyte is nag-consist siya 1000 bytes. So ang sunod sa bytes is kilobytes. While ang mega consist siya og 1 million bytes or 1000 kilobytes. While ang gigabytes is naa siya megabytes nga 1000. So mora na sila magsuon para dili mo maglibog, nagsunod-sunod ra sila. So dito sa next. So proceed sa Boolean operations magsuon. So George Boole, a mathematician, discovered Boolean algebra in the mid-1800s. So si George Boole magsuon isa siya ka mathematician mo naka-discovered sa Boolean algebra nga mo ay foundation karon sa computer science. The fundamentals Boolean operation in computer science are still remembered and listed using truth tables. So madamdaman nimo ang fundamentals sa Boolean operations magsuon sa computer science gamit ang mga truth tables. So not mo ni siya ang one of its kind, usually represented by kani mo na siyang sign magsuon. Not simply inverts the value, so 0 becomes 1 and 1 becomes 0. So ang kaning kung sa statement pa siya magsuon, ang kung unsay ang iyang sinugdanan nga statement og sa last murag gibali ra siya magsuon. So mo na siya ang not. So invert means gibali. So let us proceed to the next. Bali sunod ta na. So mo na siya ang truth table sa not magsuon. Ang input niya is 1 0 while ang output niya is 0 1. So gi-invert ra siya magsuon. Then proceed to the AND. To remember how the AND operation works, think of it as if one input true and the other are true, result is true. So ang AND magsuon, matrue ra siya kung ang both statement niya is true. So muna siya ang truth table sa AND magsuon. And then proceed to no sa next. Or to remember how the OR operation works, think of it as if one input is true, the result is true. So ang OR magsuon, matrue ra siya kung ang isa ka input niya is true. Exclusive OR or XOR.
Exclusive OR written as XOR is a special case of OR where the output is true if one and only one. If the input is true, this operation can surprisingly do many interesting tricks, but we'll not see a lot of it in the kernel. So, ang exclusive OR may so on also. So, ang exclusive OR may so on, matrurang ang iyang statement if and only if ang iyang input is true. So, proceed to how computers use Boolean operations. Computer operations such as have others are essentials for constructing long binary numbers. So, mo na siya ang mga kung giyon sa paggamit ang Boolean operations sa computer magsoon, ga-construct na siya long binary numbers o kaning operation ga-implement ni siya in gates nga gihimo sa transistors nga niadto sa leading to transistors counts o ito sa Moore's law. So muna siya. So proceed ta. So dito sa hexadecimal of practical implications maigsoon. So ako na siyang diretso basa o explain maigsoon. So ang hexadecimal is type ni siya sa number systems nga nagbase nga na siya base value nga 16. So naa siya 16 nga values nga nagsugod og 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero sa 10 maigsoon up to 15 magamit na siya letters. So good sa 10 magamit siya A, then 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, and 15 last is F. So din mo siya pwede mo lapas og 16 maigsoon kay mo na siya ang base. So proceed sa next slide. So dito sa slide 17 maigsoon mo na fixed and floating point number representation. So in this slide maigsoon kani nga slide ako ni siyang dito og explain maigsoon ha kung unsa ni sila kaning fixed and floating point number representation. So ang fixed point number representation maigsoon ga point ni siya sa decimal point or binary point nga kung asa iyang position is always fixed or plus star na. While ang floating point kay decimal point gihapon siya nga ga float, galutaw. Nga relatibo siya sa significant digits. Nga para mo-wide pa ang iyang range or iyang para ma-wide pa, mas mapalapad pa iyang area nga para ma-represent sa values. So, mo to siya no, proceed ta. So, niata dire sa slide ito no. So, hapit na ta. Hapit na mo dire sa BCD. So, ang BCD magsoon ako na pud siyang idiretso og explain no. So, pwede ra ninyo siya mabasa, pero ako siyang i-explain para mas madali og mas masabta. So ang BCD magsoon mo na siya ang binary coded decimal. Mo siya ang isa na siya ka system nga nagrepresent og decimal numbers gamit ang binary digits. So ang binary digits mo to siya ang ones ug zero. So mo na siya ang short explanation sa BCD magsoon. So proceed na ta sa 19 no. So diri sa ABC DIC kanay ASII magsoon human no. So diretso sa X3 o X3 code addition. So ako na siyang i-short nga pag-explain magsoon, ako na siyang short explanation. So ang extended binary coded decimal interchange code or ABC DIC is encoding system ni siya nga gamit og 8-bit binary codes para mag-represent og mo representar og karakter. Ang XS3 is pareha ni siya sa BCD gihapon ni siya nga code magsuon nga gagamit og 4-bit binary numbers. So ang
ang ABCDIC magamit siya 8-bit. Ang XS3 code is gagamit siya 4-bit. Then dito sa XS3 code addition no. Ga-add ni siya binary numbers ang XS3 code, then gi-convert siya dito sa XS3 code. Performing binary additions and then ga-adjust siya for carries. So proceed ta dito sa next slide migsoon. So naata diri sa slide 21 migsoon, second to the last nga slides no. So apit ta. XS3 code subtraction. Kung na XS3 code addition migsoon na pud siya subtraction. So moro gyapon siya migsoon kung ang addition ga-add siya og binary o ga-add siya og gamit binary numbers. Unya convert siya sa into XS3 code. Mura gyapon siya imong buhaton migsoon subtract siya in binary numbers ug i-convert siya sa XS3 code. So proceed sa IEEE. IEEE din siya migsoon na para mas madali. So Institute of Electrical and Electronics Engineers. Muna siya ang organizations migsoon nga na built in 1884. Muna sila ang known ni sila sa pag-develop sa computer or electronics industry standards. IEEE standard for floating point representation. So ang IEEE migsoon si standard for floating point representation ga-establish po ni sila floating point like sa akong gi-discuss ay gaina. So moro to sila but lahi sila og operation. So proceed to sa last migsoon no. So niya ta sa last slides migsoon no. Og mo ni siya ang single precision. So ako na siyang i-explain migsoon no. So ang single precision migsoon is computer number format ni siya nga nagamit og 32 bits para magrepresentar og lapad nga range sa lapad nga range of numeric values. So muna siya single precision migsoon in IEEE. So mora to tanan migsoon. I hope nga namo na learn na katunan sa akong mga ipang discuss and God bless you all. Thank you and goodbye.